So napanatili pa rin ni Bagyong Luis yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa layong 135 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Pahilaga po yung pagkilos nito ng mabagal at nakita natin dito sa ating latest satellite animation. Bagamat po yung sentro ni Bagyong Luis ay nandito sa karagatan, yung mga kaulapan po na dala nito ay sakop pa rin yung malaking area ng Luzon. So ngayong araw po, expect pa rin natin maulan na panahon pa rin yung ating mararanasan sa buong bahagi ng Luzon except for the area of Palawan at paminsan po hanggang sa malalakas pa din yung mga pag-ulan na ito. Kaya doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And expect din po natin itong mga pag-ulan na dala ni Bagyong Luis for most areas of Luzon is magpapatuloy hanggang bukas. And bukod din po dito, meron din itong dalang bugso ng mga malalakas na hangin, lalong-lalo na dito sa may eastern section ng northern and central Luzon. So pag-iingat po at pagiging alerto pa rin para sa ating mga kababayan. And bukod po dito kay Bagyong Luis, meron din tayong minomonitor pa ng isang bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito ay isang typhoon na may international name na Dolphin. Huling namataan yung sentro nito sa layong 2,775 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin ng 155 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaabot sa 190 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. So ngayon wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Generally, northwestward po yung nakita natin na pagkilos nito. Hindi po natin niro-roll out yung possibility na ito ay papasok sa loob ng PAR, but nakita din po natin yung isang scenario na lalapit lamang po ito dito sa northeastern boundary ng ating PAR line. But either po ng kahit ano dito sa scenarios po na ito, nakita natin sa mga susunod na araw ay i-enhance po nito ni Typhoon Dolphin ang habagat. So ngayon po hanggang bukas, si Bagyong Luis yung ina-expect natin na magpapaulan sa malaking area ng Luzon, while sa mga susunod naman po na araw, most likely sa Tuesday afternoon onwards naman po, expect natin na yung habagat naman or enhanced habagat by Typhoon Dolphin yung magdudulot naman po ng mga pag-ulan sa malaking area din po ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na po sa western sections nito. So, yung buong week po natin, expect natin magiging maulan po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.